Napaka-eventful nitong nakaraang taon. Grabe. Ang dami nangyari. Para yung isang dekada worth of political events nangyari in 1 year. Impeach na si Vice President Sara Duterte. God save the Philippines. I move to amend the motion that the articles of impeachment be returned to the House of Representatives. The motion adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc that the articles of impeachment are null and void ab initio and to transfer the articles of impeachment to the archives is hereby approved. Arestado na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, you have the right to remain silent. What is the law and what is the crime that I committed. For the first time, humarap po si former President Rodrigo Duterte diyan po sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Could you provide us with your full names, please? Rodrigo Roa Duterte. Nasabi po ng defense lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi raw po siya fit to stand trial diyan po sa ICC. Pero dun po sa findings sa independent experts, lumalabas na hindi po totoo yun. Fit to participate in the proceedings. Hindi umubra yung drama ng Duterte camp. Oo, hindi talaga. Drama talaga. Ibinasura po ng ICC ito pong hiling na temporary release para po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malungkot itong pangyayaring ito dahil unang-una, yung desisyon nila na pwede pa raw tumakas at pwede paghinasukan ni Tatay Digong ang prosecution nakabase sa ebidensya. Anong ebidensya? News report. Sa Pilipinas, no yan. Hearsay yan. No? So hindi ko maintindihan bakit ganyan. No? The biggest corruption scandal in Philippine history. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang halaga ng kontrata, 192.99 million pesos. Wala po silang nakitang proyekto. Wala pong flood control na ginawa. Mayroong mga project na nabayaran without my knowledge po. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Hinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail. I do not negotiate with criminals. Sa lahat ng mga politiko na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero putang ina! Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Kakasuhan nyo na soon sina Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Of course. Meron isang kaso eh. So bago magpasko, hinog na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Magkaka-warrant na yan by December 15. Baka may warrant pa yung mga yan. December 16. May mga nakasuhan na pero hindi pa yung malalaking isda talaga na in-expect natin, di ba? How about the others? Kung hindi nila madideliver yan, Good luck na lang next year. yun, exactly. You have a political crisis, you have the corruption issues, then may fiscal crisis ka pa.
babagal ang growth ng economy, kung walang hustisya. Pwede rin magkaroon ng economic crisis next year. Yes. Parang gusto niyo sabihin, ang sama ng hinaharap ni BBM, kayo talaga.